Kabanata 271. Taming the Black Kilin. Si Jendong ay talagang nagsasalita ng walang kaparerekon dahil hindi pa siya nakakita ng teleportation array dati, at gumagawa lang siya ng mga bagay-bagay nang sabihin niyang maaaring buhayin ito ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, naniwala sa kanya ang Black Kilin. Lumapit ang kilin sa paanan ni Jendong at tumangala sa kanya ng may pag-asa. Grabe! Gusto kitang sundan, pero kailangan mong mangako na ibabalik mo ako sa aking tinubuang lupa. Doon ako nararapat. Natuwa si Jendong nang marinig ito. Of course, that's not a problem. I'm also going there. My father is there, and I'm looking for him. Ang Kunshan Secret Realm ay maaaring humantong sa lugar na iyon, kaya kapag ang pagsubok ng Kunshan Secret Realm ay nagbukas, hahanapin niya ang teleportation array. At syempre, hindi niya nakalimutan ang tungkol sa paghahanap ng mga espiritual na bato. Bahagyang tumango ang Black Kilin at walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa Chenkun Ring ni Jendong. Pakiramdam ni Jendong ay parang nananaginip siya nang agad niyang pinaamo ang maalamat na hayop na kumakain ng apoy, ang Black Kilin, nang walang anumang labanan o pagtutol. Matapos makapasok ang Black Kilin sa Chenkun Ring, nagpadala siya ng maraming impormasyon kay Jendong sa pamamagitan ng kanyang divine sense. Napaka-misteryoso ng Fenyuan, at ito ang likod bahay ng Kunshan Secret Realm, kung saan mayroong hindi mabilang na mga espiritual na apoy at mabangis na hayop. Gayunpaman, hindi na nila maabot ang Kunshan Secret Realm, kaya walang saysay na ipagpatuloy ang paggalugad. Ang kahulugan ng Black Kilin ay napakalinaw din. Napakadelikado sa abyss, at mas mabuting direktang pumunta sa Kunshan Secret Realm para maghanap ng mga kayamanan sa halip na agawin ang mga ito mula sa mga kamay ng mga halimaw na hayop at espiritong hayop. Sa mata ng Black Kilin, ang mga kayamanan sa Kunshan Secret Realm ang pinakamarami. Nakipag-usap din si Jendong sa Black Kilin sa pamamagitan ng kanyang divine sense. Tinanong niya kung maaari itong magbigay ng apoy para sa alchemy. Ang itim na kilin ay walang kabuluhang sinabi sa kanya na mayroong higit sa 1,000 uri ng espiritual na apoy sa katawan nito, at higit sa 500 sa mga ito ay maaaring gamitin para sa alchemy. Nang marinig ang mga salita ng Black Kilin, si Jendong ay ganap na natulala. Ang taong ito ay talagang nakalunok ng higit sa 1,000 uri ng espiritual na apoy. Sayang talaga. Pagkatapos ng lahat, para sa kanila na mga martial cultivator, ang pagkakaroon ng espiritual na apoy ay nangangailangan ng malaking pagkakataon. Ang lalaking ito ay talagang lumamon ng higit sa 1,000 sa kanila. Nakakainggit talaga. Bukod dito, mula sa mga salita ng Black Kilin, maaaring mahinuha na ang kasalukuyang lakas nito ay napakalakas din. Ang apoy nito ay halos hindi napigilan ng sinuman. Kahit na ito ay isang banal na hayop, ito ay masusunog sa abo ng kanyang apoy kapag nakilala nito ang Black Kilin. Gayunpaman, ang apoy nito ay natupok sa tuwing ginagamit ang mga ito, kaya kailangan itong iligtas. Makalipas ang kalahating oras, sapat na ang naintindihan ni Jendong. Since that's the case, let's absorb more flames bago tayo umalis. Naramdaman ni Jendong na dahil ito ay para sa alchemy, tiyak na kakailanganin nila ng apoy. Napakahusay pa rin na sumipsip ng higit pa sa oras na ito. Sige. Hintayin niyo ako dito, kukunin ko ang ilan sa mga mas mababang antas na espiritual na apoy. Ang Black Kilin ay lumabas mula sa Chenkun Ring at nawala sa isang kislap ng itim na anino. Nang makita ang eksenang ito, labis na nabigla si Jendong. Ang Black Kilin na ito ay talagang malayang makapasok at makalabas sa kanyang Chenkun Ring nang walang pahintulot niya. Nakakamangha talaga ang lalaking ito. Nang walang pahintulot niya, makakalabas siya sa Chenkun Ring. Bahagyang tumango si Jendong. Ang isang banal na hayop ay isang banal na hayop. Ang isang hakbang lang na ito ay nalampasan na ang lahat ng espiritual na hayop. At saka, kakasabi lang niya ng "Nyo." Sa madaling salita, sa simula pa lang, alam na ng Black Kilin ang pagkakaroon nina Yuanshan, Jingzhou Alchemy King, at iba pa na nasa malayo. Kung ang Black Kilin ay may anumang puot sa kanila, sina Yuanshan, Jingzhou Alchemy King, at Elder Tang at ang iba pang 11 tao ay matagal nang napatay. Sina Yuanshan, Elder Tang, at iba pa ay mayroon ding napakahusay na pandinig at halos narinig na nila ang sinabi. Laking gulat nilang lahat. Hindi nila akalain na magagamit ni Jendong ang espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ay isang bagay na kanilang inaasam, ngunit ang kanilang kasalukuyang panloob na lakas ay sadyang hindi maihahambing sa espiritual na enerhiya. Dahil matagal na silang natuklasan ng Black Kilin, wala nang saysay na itago pa. Kaya lumabas lahat sina Yuanshan, Jingzhou Alchemy King, at iba pa. Congratulations kay Brother Ye para sa pagkuha ng isang banal na hayop, sabi ni Yuanshan, tumingin kay Jendong na may ibang ekspresyon.
Noong una, siya at si Jendong ay nagtutulungan lamang dahil sa Xuanbing Stone na dala nila. Dahil sa proteksyon ng Xuanbing Stone, naiwasan nila ang pag-atake ng Spirit Fire. Naniniwala rin si Yuan Shan na kung wala ang pag-atake ng Spirit Fire, ang kanyang kakayahan sa kaligtasan ay lubos na mapapahusay. Kaya naman pinili ni Yuan Shan na makipagtulungan sa medyo mahinang Jendong at sa Alchemy King ng Jingzhou. At wala siyang mataas na pag-asa na makahuli ng mga espiritong hayop dito. Ngunit mula nang makipagtambalan kay Jendong, nalaman ni Yuan Shan na ang lalaking ito sa kanyang harapan ay napakalakas, kaya pa niyang hipa ng 100 Beasts Flute. At nahuli niya ang espiritong kuneho bilang isang resulta. Masasabing kung wala si Jendong, hindi niya nahuhuli ang espiritong kuneho. Ang lahat ng ito ay salamat kay Jendong. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay tumingin kay Jendong na may ibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na talagang papamoy ni Jendong ang Black Kirin. Ang taong ito ay isang flame swallower, na dalubhasa sa paglunok ng lahat ng uri ng spirit fire at kakaibang apoy. Sa loob niya, mayroong isang malaking bilang ng mga apoy, na marami sa mga ito ay ang banal na apoy para sa alchemy. Si Black Kirin, mayroon siyang banal na hayop na maaaring magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng apoy. Ang 11 miyembro ng pamilyang Tang, kabilang si Elder Tang, ay natigilan. Napakaraming bagay ang nangyari ngayong araw. Inatake sila ng mabangis na mga hayop, at kung hindi dahil sa tulong ni Jendong, matagal na silang namatay. Ngayon ay nakakita sila ng napakaraming mga mahimalang bagay. Sulit ang paglalakbay na ito sa Burning Abyss. Alam ni Elder Tang na kapag bumalik siya, dapat niyang sabihin sa pinuno ng pamilyang Tang na dapat silang makipagkaibigan sa pamilyang Ye, kung saan nagmula si Jendong, anuman ang mangyari. Makalipas ang 10 minuto, kumislap ang itim na anino at muling bumalik ang itim na kilin sa Chenkun Ring ni Jendong. Tila ang taong ito ay nakasipsip muli ng maraming espiritual na apoy. Ngayong natapos na ang misyon, walang intensyon si Jendong na ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran. Ang panganib ng Abyss of Burning ay mas malaki kaysa sa pagkakataon, at walang kabuluhan ang patuloy na pagkuha ng mga panganib. Kaya agad na nagpa siya ang grupo na lisanin ang kalaliman ng pagsunog at tapusin ang pakikipagsapalaran na ito. Naglakad sila sa rutang pabalik sa loob ng 1 oras at kalahati at sa wakas ay naglakad palabas ng Abyss of Burning. Kahit na ang paglalakbay na ito sa Abyss of Burning ay hindi isang bagay ng buhay at kamatayan, ito ay tiyak na lubhang mapanganib. Nadama ni Jendong na ang pagiging makawalkout ng buhay ay hindi lamang dahil sa kanyang lakas, ngunit higit sa lahat, swerte. Kabanata 272. Hindi inaasahang aksidente. Sa bakanan ng Abyss, marami pa ring tao ang nakapila para bumuo ng mga team, at napakasigla ng eksena. Kalalabas lang ni Jendong sa Abyss, at masasabi ng lahat mula sa kanilang magulo na hitsura na hindi sila nakakuha ng anumang kayamanan. Lalo na si Elder Tang at maraming tao mula sa pamilyang Tang ang nasugatan at mukhang napakamiserable. Nasa labas na ang ibang grupo. Kung makalabas sila ng buhay, maswerte sila. Oo nga. Maraming taong pumasok sa Abyss ang hindi na lumabas. Lahat ng ito ay dahil ibinigay sa kanila ni Modi ang Xuanbing Stones. Kung hindi, matagal na silang namatay. Naalala ng maraming tao na binigyan ni Modi si Jendong at ang kanyang koponan ng 2 Xuanbing Stones. Akala ng maraming tao ay nakalabas sila ng Abyss ng buhay dahil sa Xuanbing Stones. Sa katunayan, limitado man ang mga Xuanbing Stones sa paglalakbay sa Abyss o hindi. Sa sandaling nakatagpo sila ng malakas na espiritual na apoy, ang Xuanbing Stones ay walang silbi. Hindi kailanman binalak ni Jendong na umasa sa Xuanbing Stones upang iligtas ang kanyang buhay mula sa simula hanggang sa wakas. Sa labas ng Abyss, nagpaalam si Jendong kina Yuan Shan, Elder Tang, at iba pa. Kuya Ye, palagi kang tatanggapin ng aming pamilyang Tang. Maaari kang bumisita sa amin anumang oras. Si Elder Tang ang nagkusa na mag-extend ng isang olive branch. Magalang na tumugon si Jendong, sigurado, tiyak. Bibisitahin kita sa pamilyang Tang kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Siya ay nagsalita ng napakagalang, at si Elder Tang at ang iba pa ay napakasaya. Pagkaalis ni Elder Tang at ng kanyang kapamilya, nagpaalam din si Yuan Shan kay Jendong. Kuya Ye, magkikita pa tayo. Sa kanyang espiritong kuneho, nakipag-chat si Yuan Shan kay Jendong saglit bago umalis. Sa puntong ito, tanging ang Alchemy King ng Jingzhou ang natitira sa panig ni Jendong. Nagmamadaling bumalik ang dalawa sa Flower Valley at nakarating sa Alchemy King ng kuweba ng Jingzhou, kung saan nagsimula silang maghanda ng mga materyales sa alchemy. Sa pagkakataong ito, tiyak na matagumpay kung mapapadalisay ang Profound Spirit Peel. May kumpiyansa na sabi ng Alchemy King ng Jingzhou.
Pagkatapos magsalita, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at inilagay ang lahat ng alchemy material sa isang tabi. Sa puntong ito, pinalabas ni Jendong ang Black Kilin ng tuloy-tuloy na apoy sa alchemy furnace. Ang apoy na ito ay isang mapusyaw na asul na kulay at mukhang hindi naiiba sa isang ordinaryong apoy, ngunit ang temperatura nito ay higit sa 5 beses na mas mataas kaysa sa isang normal na apoy. Sa kabutihang palad, ang alchemy furnace ay may magandang kalidad at hindi sumabog. Matapos maging handa ang Alchemy King ng Jingzhou, sinimulan niyang patuloy na ilagay ang mga materyales ng alchemy sa hurno sa pagkakasunod-sunod na tinukoy ng formula ng tableta. Ang unang hakbang ng alchemy ay ang tunawin at pinuhin ang mga materyales na ito. Ang hakbang na ito ay tila napakasimple, ngunit ito ay talagang napakahirap. Kinokontrol ng Alchemy King ng Jingzhou ang sining ng alchemy at inilagay ang lahat ng materyal na alchemy sa pagan. Matapos mailagay sa pagan, ang mga materyales na ito ay sinuspinde sa pagan sa ilalim ng kontrol ng Alchemy King ng Jingzhou. Pagkatapos ng nababaluktot na pagpino, nagsimula silang matuno at magpino. Napakahaba rin ang prosesong ito, at ang Alchemy King ng Jingzhou ay nangahas na hindi magambala. Tumayo si Jendong sa likod ng Alchemy King, naiintindihan ang mga kababalaghan ng alchemy. Kung ikukumpara sa paglilinang, ang alchemy ay mas mahirap. Ang kontrol ng maraming maliliit na detalye ay mahalaga din. Hanggat mayroong anumang pagkakamali, ang alchemy ay mabibigo. Natutunan na ni Jendong ang pangunahing alchemy, at kabisado na niya ang buong proseso sa kanyang isipan. Ngunit hindi pa niya nakita ang proseso ng pagbuo ng tableta, at ngayon ay umaasa siyang matagumpay na mapadalisay ng Alchemy King ng Jingzhou ang Xuanling Pill. Matapos itong makita ng isang beses, kumpiyansa siya na kaya rin niyang pinuhin ang Xuanling Pill sa kanyang sarili. Malaki ang tiwala ni Jendong tungkol dito. Inabot ng 2 oras ang Alchemy King ng Jingzhou upang matuno at linisin ang mga materyales ng alchemy. Ngayon ay pumasok na sila sa ikalawang yugto ng alchemy. Ang prosesong ito ay naging mas komplikado kaysa sa una. Ang mga purified na materyales ay kailangang i-condensed at pinagsama sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Ang prosesong ito ng condensation at fusion ay napakahirap at kailangang gawin ng walang anumang pagkakamali. Ang kakayahang pagsamasamahin ng lahat ng mga materyal ng alchemy ay sinubukan ng malakas na kakayahan sa pag-iisip at pagkontrol ng alchemist. Sa puntong ito, ang Alchemy King ng Jingzhou, na naka-cross-legged, ay pawis na pawis sa kanyang noo. Ang buong proseso ay nangangailangan ng maraming panloob na enerhiya, ngunit sa kabutihang palad, ang Alchemy King ng Jingzhou ay napakalakas, at mayroon siyang maraming panloob na enerhiya. Ang buong proseso ng condensation at fusion ay tumagal ng halos 3 oras, ngunit ito ay napakamatagumpay, at walang pagsabog sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa ang Alchemy King ng Jingzhou. Noong nakaraan, ito ang sandali ng pagsabog. Pero ngayon, stable na ang alchemy furnace at walang palatandaan ng pagsabog. Tila ang mga nakaraang pagkabigo ng alchemy ay talagang dahil sa ang apoy ay hindi angkop para sa alchemy. Iniisip ito ng Jingzhou Alchemy King nang ang fused at condensed pill ay nabuo na sa kasing laki ng itlog. Nangangahulugan ito na naabot na ng alchemy ang ikatlong hakbang. Alchemy. Ito ang proseso ng paggamit ng mga apoy upang pinuhin ang tableta, na ginagawang unti-unting lumiliit ang volume nito hanggang sa ito ay namuo sa isang napakaliit na tableta. Ang kasalukuyang tableta ay patuloy na pinipiga, at ang panganib ay palaging naruroon. Anumang pagkakamali ay magiging sanhi ng pagsabog ng tableta. Ang mas huling proseso ng alchemy, mas malaki ang kapangyarihan ng pagsabog. Sa kabutihang palad, ang kuwebang ito ay espesyal na pinalitan para sa kanya, at ito ay napakatibay kumpara sa ibang mga kuweba. Kung hindi, ang tokwa na ito ay matagal nang sumabog. Ang buong proseso ng alchemy ay napakatagal. Matapos pumasok sa ikatlong hakbang, naramdaman ni Jendong na unti-unting bumagal ang oras. Ang dapat gawin ngayon ni Jingzhou Alchemy King ay gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan para kontrolin ang pill at dahan-daang paandarin ito. Ang tableta ay patuloy na gumagana sa alchemy furnace. Kung hindi ito pinainit ng pantay, ito ay agad na sasabog. Sa oras na ito, hindi rin nag-idle si Jendong. Nagsimula siyang umupo ng naka-cross-legged at patuloy na sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa espiritong bato. Ang Kunshan Secret Realm ay lubhang mapanganib, at sinasabing ito ay 10 beses na mas mapanganib kaysa sa Burning Abyss. Kaya sa pagkakataong ito, dapat ay napakahusay na niya. Sa pamamagitan lamang ng malakas na kapangyarihan maaari siyang manatiling walang talo. Although the fire swallow ang Beast Black. Matutulungan siya ni Black Kirin sa mga kritikal na sandali, bumababa ang apoy sa loob ng katawan ng lalaking ito sa tuwing ginagamit ang mga ito. Habang ginagamit ito, humihina ang lakas nito.
Sa pananaw ni Jendong, ang hayop na lumalamon ng apoy na ito ay parang tangke ng gas. Kapag naubusan na ito ng gas, wala na itong silbi. Sa makatuwid, ang pananaw ni Jendong ay gamitin ito ng kaunti hanggat maaari. Hindi lang iyon, ngunit kailangan din niya itong tulungan na makahanap ng ilang apoy na lulunukin at dagdagan ang lakas nito. Habang siya ay nagsasanay, nagkaroon ng problema sa panig ng Jingzhou Alchemy King. Ang alchemy furnace ay orihinal na gumagana ng normal. Biglang nagkaroon ng marahas na panginginig. Ang gamot sa alchemy furnace ay patuloy na nagbabanggaan at ang tunog na dulot ng banggaan ay parang kampana. Kabanata 273. Refurnace ulit. Anong nangyayari? Bakit nangyayari ito? Nang makita ang eksenang ito, ang alchemy master ng Jingzhou ay nataranta. Sinubukan niyang kontrolin ang gamot sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit ang gamot sa hurno ay tila wala ng kontrol, desperadong tumama sa hurno. Para sa biglaang aksidenteng ito, si Jendong ay wala ring magawa. Dahil hindi pa siya nakapag-practice ng medisina noon at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kaya diretsyong tumayo si Jendong at mabilis na umalis sa kuweba. Sa pagkakataong ito, ginamit ng alchemy ang espiritong apoy na iniluwa ng Black Kirin. Kung ito ay sumabog, malamang na maapektuhan nito ang buong kuweba. Ito ang pinakahalatang pagpipilian sa oras na ito. Kung hindi, kung gumuho ang malalaking bato at tumama sa kanya, bagamat hindi nito isasapanganib ang kanyang buhay, tiyak na masusugatan siya. Umalis si Jendong sa lalong madaling panahon. At palakas ng palakas ang tunog. Sa huli, ang Pogen ay wala sa kontrol at lumutang pa sa hangin. How could this happen? How could this happen? Nalaman ng alchemy master ng Jingzhou na nawalan siya ng kontrol sa gamot. Sa yugtong ito ng pagdadalisay ng gamot, ito na ang pangalawa sa huling hakbang. Ngayon na may kakaibang nangyari, ang alchemy master ng Jingzhou ay ganap na natigilan. Ang malakas na ingay ay nakagambala sa mga martial artists sa ibang mga kuweba. Ang mga taong ito ay nakagawa ng malaking kontribusyon sa Furnace Abyss Flower Valley. Pambihira ang pagkakakilanlan ng bawat tao. Mabilis na nagtipon ang mga tao sa labas ng alchemy master ng kuweba ng Jingzhou. Ano ba itong lalaking ito, ang alchemy master ng Jingzhou, hanggang sa muli? Bakit parang ang paggalaw ng oras na ito ang pinakamalaki? Itong lalaking sabog na naman ba ang Pogen? Marami sa mga kalapit na naninirahan sa kuweba ang walang humpay na nagbibiro. Ang alchemy king ng Jingzhou na ito ay hindi kailanman naging tahimik mula noong dumating siya sa ating katimugang bundok. Pinasabog niya ang isang maliit tuwing 3 araw at isang malaki tuwing 5 araw. Oo. Pinag-iisipan ko pang ang palitan ang tirahan ko sa kuweba. Kung hindi, kung magdulot siya ng malaking pagsabog balang araw at gumuho ang buong katimugang bundok, grabe iyon. Ang mga taong ito ay patuloy na nagsasalita. Walang naniniwala na matagumpay na mapadalisay ng alchemy king ng Jingzhou ang elixir. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa Jingzhou ang nakapagpino ng Xuanling Pil. Kung ang Xuanling Pil ay mapino, kung gayon ang buong Jingzhou, at maging ang buong sinaunang imperyo, ay magugulo. Kung mayroong isang malaking bilang ng mga Xuanling Pils, ang pattern ng mga pangunahing pamilya at mga sekta ay ganap na magugulo, at ang buong mundo ng cultivation ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Kung ang isang pamilya o gang ay maaaring magkaroon ng 1,000 Xuanling Pils, maaari silang gumawa ng hindi bababa sa 200 highly skilled martial artists ng maramihan. Ang mga martial artist na ito ay binuo mula sa mga ordinaryong tao, na nangangahulugan na sila ay biglang nakakuha ng 200 highly skilled martial artists out of thin air. Ito ay isang napakahalagang bagay para sa anumang pamilya. Halimbawa, ang pamilyang Ye ngayon ay mayroon lamang 40 master na mas mataas sa antas ng Grandmaster. Kung ang 200 Grandmaster ay biglang idinagdag, ang pamilyang Ye ay agad na magiging pinuno ng 8 sinaunang martial na pamilya, at ang kanilang lakas ay makakahabol pa sa mga nakatagong pamilya. Ang Xuanling Pil ay isang hindi kapani-paniwalang elixir. Sa mata ng mga tao, ang alchemy king ng Jingzhou ay sadyang hindi ito nagawang pinuhin. Sa sandaling ito, dumating din dito ang mga bantay ng Incinerating Abyss Flower Valley. The Alchemy King of Jingzhou is up to his old tricks again, planning another terrorist attack, sabi ng guard na dumating para imbestigahan ang alchemical explosion noon. Lumapit siya kay Jendong, nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa loob. This time parang iba, nag-improve na siya. Bilang isang bantay, ang kanyang pananaw ay medyo masigasig. Tumanggo si Jendong bilang pagsang-ayon, alam niyang napakalakas din ng gwardya na ito. Oo. Pinahusay namin ang apoy, ngunit may ilang mga isyu sa ikatlong hakbang ng proseso ng alchemy.
Ang gamot ay wala na ngayon sa kontrol at ang sitwasyon ay napakasama, totoo ang sinabi ni Jendong. Tumango ang guard bilang pagsang-ayon. Medyo nakakatakot. Kung may pagsabog, hindi kakayanin ng kuweba na ito. Kailangan kong pumunta at magsumbong sa mga superiors ko, sabi ng gwardya bago mabilis na umalis. Lahat ng mata ay muling nakatuon sa kuweba. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nababalot na ngayon ng pawis, ginagawa ang lahat para makontrol ang gamot. Gayunpaman, ang gamot ay patuloy na bumangga sa alchemical furnace, ganap na wala sa kontrol. Mapahamak ito. Paano nangyari ito? Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nasa bingit ng mabaliw. Hindi niya mawari kung saan naganap ang problema. Ito ang pangatlo at pinakakritikal na hakbang ng proseso ng alchemy, at hindi niya inaasahan na darating ang ganoong problema. Wala siyang ideya kung aling hakbang ang nagkamali. Sa sandaling ito, ang alchemy furnace ay biglang lumipad palabas ng kuweba. Ano? Lumipad talaga ang alchemy furnace. Ang mga taong nanunood sa kaguluhan sa labas ng kuweba ay agad na natakot at nagtakbuhan sa lahat ng direksyon. Hindi nila inaasahan na lilipad talaga ang alchemy furnace. Bagamat lahat sila ay mga martial artist, alam nila na ang malaking kapangyarihang nabuo ng pagsabog ng alchemy furnace ay isang bagay na hindi nila kayang ipagtanggol. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa nila ay tumakas. Oo, tumakas. Maliban kay Jendong, lahat ng nasa eksena ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang alchemy furnace, na parang may mga mata, ay hinabol ang mga taong ito. Huwag kang tumakbo. Bumalik ka sa akin. Nakita ng Alchemy King ng Jingzhou ang eksenang ito at desperadong hinabol sila. Panganib. Sa sandaling ito, si Jendong ay may napakasamang premonition. Isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng krisis ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi maganda. Panganib. Sa sandaling ito, direktang inactivate ni Jendong ang Phantom Step, mabilis na pumunta sa gilid ng Alchemy King ng Jingzhou, nang walang pag-aalinlangan, sinunggaban siya at mabilis na tumakas sa isang kuweba. At sa sandaling ito, ang alchemy furnace ay biglang sumabog. Bang! Ang malaking tunog ay umalangaw-ngaw sa buong Burning Abyss Flower Valley. Maraming martial artist ang hindi nakaiwas at direktang natangay ng napakalaking shockwave na dulot ng pagsabog. Ang mga lambak sa paligid ay nanginig na parang may lindol. Maraming bulaklak ang nabasag at nawasak. Pagkatapos ng pagsabog, umusok ang makapal na usok at nagkagulo ang eksena. Sa kabutihang palad, ang pagsabog sa pagkakataong ito ay hindi sinasadyang pumatay ng sinumang inosenteng tao. Makalipas ang 3 minuto, dumating ang mga tao mula sa Burning Abyss Flower Valley. Bumalik ang gwardya na kanina pa umalis kasama ang isang malaking grupo ng mga gwardya. Nang makita niya ang sitwasyon ay bahagyang kumunat ang noo niya. Alam nila na ang bagay na ito ay kailangang iulat sa mga nakatataas. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating si Modi kasama ang isang grupo ng mga babaeng magsasaka. Nang makita ang ilang kuweba at ang nakapalibot na lugar sa mga guho, bahagyang sumimangot si Modi. Agad siyang tumingin sa Alchemy King ng Jingzhou. Alchemy King, anong nangyari? Bakit ganito katindi ang pagsabog sa pagkakataong ito? Alam ni Modi na kung hindi ito maipaliwanag ng Alchemy King ng malinaw, tiyak na mapapatalsik siya sa Burning Abyss Flower Valley. Pagkatapos ng lahat, ang insidenteng ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa lahat ng mga bisita sa Southern Mountain. Nang makita ang sitwasyong ito, bahagyang kumunat ang noo ni Jendong at inisip sa sarili na hindi maganda ang mga bagay. Kabanata 274. Pinipino ang mahiwagang spirit peel. Ang biglaang pagsabog ay bumulaga sa lahat ng mga bisita. Marami sa kanila ang nagsasanay at naapektuhan ng kaguluhan. Nang dumating si Modi at ang iba pa, ang sitwasyon ay naging medyo delikado. Bilang tagapamahala ng Incinerating Abyss Flower Valley, kinakailangang sundin ang mga patakaran. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay napakalayo na sa pagkakataong ito at kailangang parusahan. Nang makita ang eksenang ito, nag-aalala na si Jendong tungkol sa Alchemy King ng Jingzhou. Alchemy King, ano ba talaga ang nangyari? Tanong muli ni Modi. Nagsalubong ang mga kilay niya, at komplikado rin ang puso niya. Nakita ng Alchemy King ng Jingzhou ang eksenang ito at alam niyang nagdulot siya ng malaking sakuna ngayon. Maliit lang ang mga naunang pagsabog at itinuturing na minor, kaya pumikit ang Incinerating Abyss Flower Valley at kusang loob na pinalitan ang kanyang kuweba. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang mga aksyon ay masyadong malaki. Halos lahat ng mga bisita ay naapektuhan, at ang mga nakapalibot na kuweba ay napinsala ng pagsabog. Miss, pasensya na, bumagsak na naman ako sa alchemy. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nakaramdam ng labis na pagkabigo nang maisip niya ito. Hindi siya makapaniwala na nagkamali siya kahit na may basbas ng espiritual na apoy.
Dahil dito ay pinanghinaan pa siya ng loob. Hindi kaya ang problema ay sa recipe. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay naging lalong hindi sigurado sa kanyang sarili. Hindi pagkabigo ang isyu dito. Ang kapangyarihan at saklaw ng iyong pagsabog ay lumabag sa mga patakaran ng Incinerating Abyss Flower Valley, sabi ni Modi. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Modi. Bilang manager ng Incinerating Abyss Flower Valley, kailangan niyang mahigpit na sundin ang mga patakaran. Ayon sa mga alituntunin ng Incinerating Abyss Flower Valley, na nagdulot ng ganoong malaking insidente at nakakasira sa kuweba, ang isa ay dapat na paalisin mula sa Incinerating Abyss Flower Valley. Pinatalsik mula sa Incinerating Abyss Flower Valley. Ito ay isang napakabigat na parusa. Nang marinig ng Jingzhou Alchemy King ang tungkol sa parusang ito, nagulat din siya. Sa Incinerating Abyss Flower Valley, lahat ng ginamit para sa alchemy ay ibinigay ng Incinerating Abyss Flower Fruit. Maaaring sabihin na ang Jingzhou Alchemy King ay hindi kailangang personal na maghanap ng anumang material na alchemy. Kailangan lang niyang tumutok sa alchemy. Kung siya ay pinatalsik mula sa Incinerating Abyss Flower Valley, ito ay magiging tulad ng pagputol ng kanyang braso. Sa hinaharap, magiging lubhang mahirap para sa kanya na pinuhin ang Mysterious Spirit Pill. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga materyales sa formula ng alchemy na napakahirap at bihira. Sa sandaling umalis siya sa Incinerating Abyss Flower Valley, maaaring tumagal ng 1 o 2 taon upang matipon ang lahat ng mga materyales na kailangan para sa paggawa ng mga tabletang ito. Ito ay magiging isang mapang wasak na dagok ng Jingzhou Alchemy King. Gayunpaman, ang pagsabog na ito ay malakas at may malaking mapanirang kapangyarihan. Nilabag nito ang mga patakaran ng Incinerating Abyss Flower Valley, na isang masamang bagay. Nakita ni Modi na hindi nagsalita ang Jingzhou Alchemy King, at nanatiling walang ekspresyon. Ayon sa mga regulasyon ng Incinerating Abyss Flower Valley, mangyaring kusang umalis, Alchemy King. Inilabas ni Modi ang utos na paalisan siya. Ang lahat ng mga nanunood sa kanilang paligid, pagkatapos makita ang eksenang ito, ay nagpahayag ng kanilang mga buntong hininga. Sa bagay, matagal na silang magkapitbahay ng Jingzhou Alchemy King. Ang taong ito ay nag-iisang nakatuon sa alchemy at napakapursigido. Bagamat may mga paminsan-minsang pagsabog, mayroon pa rin silang pangkalahatang kaugnayan. Maraming panauhin ang gustong makiusap para sa Alchemy King ng Jingzhou, ngunit kapag kaharap si Modi, walang nang ahas na humakbang pasulong. Si Modi ang namamahala sa Burning Abyss Flower Valley, at ang kanyang mga salita ay may malaking bigat. Kung siya ay magagalit, direkta niyang iimbitahan ang isang tao palabas ng Burning Abyss Flower Valley. Sa makatuwid, ang mga bisita ay umaasa na panatilihin ang Alchemy King ng Jingzhou, ngunit walang sino man ang nagkusa na tumayo, at ang eksena ay medyo awkward. Sa sandaling ito, bahagyang bumantong hininga ang Alchemy King ng Jingzhou. Matagal na siyang nandito, at oras na para umalis. Ang pangarap niyang pinuhin ang Mysterious Spirit Pill ay malamang na pansamantalang nasira. Sa sandaling hindi mapino ng isang alchemist ang pill na gusto ng mga tao, ang alchemist na iyon ay mawawalan ng pabor, tulad ng kasalukuyang estado ng Alchemy King ng Jingzhou. Nang maisip ng lahat na ang Alchemy King ng Jingzhou ay tiyak na itataboy mula sa Burning Abyss Flower Valley, unang tumayo si Zhendong. May isang hindi pa nagagawang ngiti sa mukha ni Zhendong. Sa ilalim ng sikat ng araw at sa mga nakapalibot na bulaklak, si Zhendong ay mukhang isang sobrang gwapong lalaki, lalo na't gwapo. Miss Modi. Hindi ba't ang Mysterious Spirit Pill lang? Panatilihin ang Alchemy King ng Jingzhou bilang aking katulong, at ako ay magpapadalisay sa Mysterious Spirit Pill para sa iyo. Biglang sinabi ni Zhendong ang isang bagay na nakakagulat, at lahat ng mga bisita sa paligid ay nagulat. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nagpino ng mga table tasks sa buong buhay niya, at hindi pa rin niya nipino ang Mysterious Spirit Pill. Paanong ang binatang ito na wala pang 30 taong gulang sa harap natin ay mapino ang Mysterious Spirit Pill? Tama, itong lalaking nagngangalang Zhendong Ye, bagamat bisita siya ng matandang babae at may hawak na utos ng Medicine King, hindi niya basta-basta masisira ang mga patakaran. Ang mga patakaran ng Fenyuan Flower Valley ay mahigpit at hindi madaling masira. Nagulat ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit tatayo si Zhendong sa oras na ito at magsasalita para sa Jingzhou Alchemy King. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasalita sa oras na ito ay madaling magdawit sa sarili. Nang marinig ang mga salita ni Zhendong, kumislap ang magagandang mata ni Modi at bahagyang ngumiti. Master Ye, alam kong nakagawa ka ng mga pabor para sa aking tiyahin at itinuturing ka naming isang panauhing pandangal. Espesyal naming inihanda para sa iyo ang pinakamagandang kuweba sa katimugang kabundukan, ngunit bahagyang huminto si Modi.
Ang Fenyuan Flower Valley ay may sariling mga patakaran, at kahit na ginawan mo kami ng isang pabor, hindi kami makakagawa ng exception para sa ibang tao. Si Modi ay labis ding nababagabag. Bukod dito, hindi ka alchemist at hindi mo kayang pinuhin ang Xuanling Peel. Si Modi ay hindi tanga. Bagamat labis niyang hinangaan si Jendong at alam niyang siya ay isang bihirang henyo, imposible para sa kanya na pinuhin ang Xuanling Peel. Nakita ni Jendong ang sitwasyong ito at bahagyang kumunat ang kanyang mga labi. Alam niyang walang maniniwala sa kanya kahit anong sabihin niya sa oras na ito. Sa makatuwid, kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas. Miss Modi, paano ito? Ihanda mo ang mga materyales para sa pagpino ng Xuanling Peel para sa akin. Aayusin ko ito sa harap ng lahat. Ang mga salita ni Jendong ay nakakabigla, na naging dahilan upang ang lahat ay natigilan. Nang magsalita siya, nagulat ang buong audience. Baliw ba talaga ang lalaking ito? Sa tingin ba niya ay maaari niyang pinuhin ang Xuanling Peel? Imposible yon. Sa tingin ba niya ang Xuanling Peel ay isang ordinaryong tableta lamang? Ito ay isang tableta na direktang makakapagpapataas ng lakas ng isang tao, hindi isang maliit na tableta tulad ng isang tabletang pampagaling ng pasa. Kahit na ang Medicine Valley ay hindi kayang pinuhin ang Xuanling Peel, paano ito magagawa ni Jendong? Halos lahat ng naruroon ay hindi naniniwala na kayang pinuhin ni Jendong ang Xuanling Peel. Dahil sa kanilang mga mata, ang Xuanling Peel ay isang tableta na hindi kayang pinuhin ng sinuman. Kabanata 275. Alchemy. Ito. Matapos marinig ito, si Modi ay labis ding nabagabag. Pagkatapos ng lahat, siya ang tagapagligtas ng kanyang tiyahin, at ayon sa dahilan, dapat niyang bigyan ng mukha si Jendong. Ngunit, ang mga panuntunan ay mga panuntunan, at sa Burning Abyss Flower Valley, ang mga bagay ay dapat na mahigpit na naaayon sa mga patakaran. Bahagyang kumunat ang noo ni Modi, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang sumangguni sa kanyang tiyahin tungkol sa bagay na ito? Pagkatapos mag-alinlangan saglit, ang seryosong ekspresyon ni Modi sa wakas ay may pahiwatig ng isang ngiti. Dahil iyon ang kaso, hahayaan kitang mag-practice ng paggawa ng tableta sa publiko. Pagkatapos mag-isip sandali, pumayag si Modi sa kahilingan ni Jendong. Dahil ang taong ito ay sobrang kumpiyansa, bakit hindi siya bigyan ng pagkakataon? Sa ganitong paraan, nakapagpaliwanag din siya sa kanyang tiyahin. Pero, kung hindi mo mapino ang Mysterious Spirit Peel, hindi mo mapipigilan ang pananatili o pag-alis ng Alchemy King. Bilang manager ng Burning Abyss Flower Valley, si Modi ay nasa ilalim ng matinding pressure. Kung tutuusin, maraming mata ang nanunood sa Burning Abyss Flower Valley. Walang problema. Kung matagumpay kong napino ang Mysterious Spirit Peel, mangyaring huwag itaboy ang Alchemy King ng Jingzhou. Huminga ng malalim si Jendong at gumawa ng malaking desisyon. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya personal na nagpino ng isang tableta. Ang lahat ng kanyang kaalaman ay nagmula sa mga pangunahing pamamaraan ng alchemy. Bilang karagdagan, sa panahong ito, natututo siya mula sa Alchemy King ng Jingzhou, at nakabuo ng isang set ng mga alchemy system sa kanyang isipan. Dagdag pa, nagsasanay siya ng 5 elements technique, na patuloy na nagbabago sa kanyang mga pamamaraan ng alchemy. Naniniwala si Jendong na ang mga kasanayan sa alchemy ng Alchemy King ng Jingzhou ay napakalakas din. Gayunpaman, ang kahinaan nito ay hindi sapat na malakas ang kontrol ng pag-iisip nito upang epektibong makontrol ang gamot. Ang hindi sapat na lakas ng pag-iisip ay naging dahilan upang ang halos na buong tableta ay mawala ng kontrol sa isang iglap na humahantong sa pagkabigo ng alchemy. Hindi tulad ng iba, si Jendong ay may malakas na kontrol sa pag-iisip, at sa pagdaragdag ng 5 elements technique, may pag-asa pa para sa kanya na pinuhin ang Xuanling Peel. Bilang karagdagan, maaari niyang kontrolin ang apoy ng alchemy furnace ng mag-isa, na nagpapataas ng rate ng tagumpay ng alchemy. Ito ang dahilan kung bakit siya nagkusa na tulungan ang Alchemy King ng Jingzhou. Mabuti. Kung gayon mayroon kang 3 araw para pinuhin ang Xuanling Peel dito. Pagkatapos magsalita ni Modi, nagpadala siya ng isang tao upang ihanda ang mga materyales para sa pagpino ng Xuanling Peel. Parami ng parami ang mga bisitang dumating sa katimugang bundok, at maraming tao mula sa iba pang mga taluktok ang dumating upang panoorin ang kasabikan ng mabalitaan nilang may magpipino ng Xuanling Peel. Sa oras na ito, ang Alchemy King ng Jingzhou ay lumapit kay Jendong, na medyo nakonsensya. Kuya Ye, bitawan mo na ako. Mas mabuti pang huwag kang makisali sa maputik na tubig na ito. Hindi mabuti para sa iyo. Sa mata ng Alchemy King ng Jingzhou, kahit na si Jendong ay may talento, imposible para sa kanya na pinuhin ang Xuanling Peel. Mahigit 10 taon na siyang nagpino at hindi nagtagumpay.
Hindi man lang alam ni Jendong kung paano magpino ng mga table task, paano niya matagumpay na mapadalisay ang mga ito. At ito ay maging ang maalamat na Xuanling Pil. Imposible. Ito ay imposible lamang. Sa puso ng Alchemy King ng Jingzhou, hindi man lang siya naniniwala na ang Xuanling Pil ay maaaring pinuhin. Okay lang. Pinapanood ko ang buong proseso ng pagpino ng iyong pil nitong mga araw na ito, at nakakuha ako ng ilang mga insight. Kaya't susubukan ko ito. Kung magtagumpay ako, matutulungan din kita, bahagyang tinapik ni Jendong ang balikat ng Alchemy King ng Jingzhou na may ngiti sa kanyang mukha. No need to say anything more, let's just settle it like this happily. Kaya naman, ang balita ng plano ni Jendong na pinuhin ang Xuanling Pil sa harap ng lahat sa open ground sa Southern Mountains ay mabilis na kumalat sa buong Burning Abyss Flower Valley. Sa isang malalim na patio sa Flower Valley, sinabi ni Modi sa kanyang tiyahin ang tungkol sa nangyari kanina. Ano? Pinipino talaga ng benefactor ko ang Xuanling Pil. At sa harap ng lahat, bahagyang kumunat ang noo ng matandang babae. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit tatayo ang kanyang benefactor para sa Alchemy King ng Jingzhou. Marunong ba siya mag-refine ng pills? Alam ng matandang babae na si Jendong ay napakahusay sa medisina at natutunan din niya ang mga pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilyang Zhang. Ngunit hindi niya alam na kaya rin ni Jendong ang mga table tasks. Pwede rin ba siyang alchemist? Umiling ang matandang babae. Mula sa impormasyong alam niya, si Jendong ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga table tasks, lalo pa sa pagpino nito. Sa secular na mundo, ang antas ng kanyang lakas ay tumaas ng napakabilis, at maraming bagay ang nangyari doon, ngunit palagi niyang nagagawang gawing kaligtasan ang panganib. Sa mata ng matandang babae, ang taong ito ay may pambihirang swerte. Gayunpaman, upang pinuhin ang maalamat na Xuanling Dan, hindi ito isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng swerte lamang. Ang buong proseso ng alchemy ay lubhang mahiwaga, at ang bawat detalye ay kailangang hawakan ng may lubos na katumpakan. Kung mayroong kahit isang maliit na pagkakamali, ang tableta ay mabibigo. Kaya naman, sa napakalaking Dan Valley, mayroon lamang 30 o higit pang mga alchemist. Bukod dito, ang mga alchemist na ito ay maaari lamang mag-utos ng pinakapangunahing mga table tasks, at hindi man lang nila mapino ang mga pildores na kasing misteryoso ng Xuanling Dan. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay sinubukang pinuhin ang Xuanling Dan sa loob ng mahigit isang dekada, ngunit hindi pa rin niya magawa. Ang mga tao sa Fengyuan Flower Valley ay nawalan na ng pag-asa sa kanya. Kaya naman, nang ang Alchemy King ng Jingzhou ay nagdulot ng kaguluhan sa pagkakataong ito, gustong gamitin ng Fengyuan Flower Valley ang pagkakataong ito para paalisin siya sa lambak. Pagkatapos ng lahat, ang mga material na alchemy na ginamit niya sa mga nakaraang taon ay maaaring ilarawan gamit ang mga astronomical na numero, at ang lahat ng nakuha nila ay sunod-sunod na pagkabigo. Ang pasensya ng Fengyuan Flower Valley ay naubos na ng tuluyan ng Alchemy King ng Jingzhou. Tita. Mukhang hindi siya basta-basta nagre-refine ng pills, sabi ni Modi, feeling na baka talaga kayang mag-refine ng mga pills ang lalaking ito. Ganun ba? Ngunit, ang Xuanling Dan ay isang maalamat na tableta na direktang makakapagpapataas ng lakas ng martial arts ng isang tao. Paano niya ito mapapadalisay? May pagdududa pa rin ang matandang babae. Okay then. Bantayan mo siya. Kung may panganib kay Jendong, ay activate agad ang absolute barrier at huwag siyang masaktan, she said. Ang matandang babae ay lubos na nagpapasalamat at nag-aalala para sa kaligtasan ni Jendong. Pagkatapos ng lahat, nailigtas niya ang kanyang buhay at pinatatag ang pagkakasunod-sunod ng Burning Abyss Flower Valley. Opo, auntie. Hindi na nagsalita pa si Modi at lumabas ng courtyard pagkatapos sumagot. Pinagmasdan ng matandang babae ang papaalis na figure ni Modi at bahagyang tumango. She murmured to herself, magagawa pa ba niyang mag-refine ng pills? He's really a monstrous genius. Sa South Mountain, ang araw ay sumisikat ng maliwanag at ang mga bulaklak ay namumulaklak. Ang buong bundok ay puno ng mga taong nagtipon-tipon sa isang open space upang panoorin si Jendong ang pag-refine pills. Ang South Mountain ay isa ng malaking lugar, at hindi bababa sa 10,000 tao ang dumating upang panoorin ang kaganapang ito sa pagdadalisay ng tableta. Kabanata 276. Magsimulang magpino. Upang mapanatili ang kaayusan, espesyal na ipinadala ang mga bantay ng Fengyuan Flower Valley. Gumagawa ng Xuanling Dan sa harap ng lahat. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa batang ito? Sa tingin ko, gustong maakit ng batang ito ang atensyon ng mga tao at tulungan ang Alchemy King ng Jingzhou na manatili sa Fengyuan Flower Valley. Oo. Ang Xuanling Dan ay hindi isang ordinaryong elixir.
Walang sino man sa buong sinaunang Yuan Empire ang makakapino nito. Tama. Kung mapipino niya ang Xuanlingdan, tataas ang kanyang katayuan sa buong sinaunang Yuan Empire. Pagkatapos ay siya ay magiging isang pulang figure sa sinaunang Yuan Empire, at lahat ng puwersa ay pabor sa kanya. Ang mga bisita ay patuloy na nag-uusap at nagsasalita. Ibinigay ng Fenyuan Flower Valley ang mga inihandang materyales kay Zhendong. Maingat niyang tinukoy ang mga materyales na ito sa bayan. Ayon sa mga kinakailangan sa Race Eta, ang edad ng mga materyales na ito ay dapat na garantisado. Kung hindi, magiging mahirap na matagumpay na pinuhin. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nakatayo sa likuran niya, tinulungan siyang maingat na piliin ang mga materyales sa alchemy. Matapos piliin ang mga materyales ng alchemy, ang susunod na gagawin ay ang pinuhin ang elixir. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na pinuhin ang elixir, at napakaraming tao ang nanunood, kaya medyo kinakabahan pa rin si Zhendong. Sa kanyang puso, maraming beses na niyang ginaya ang proseso ng pagpino. Gayunpaman, mayroon pa ring tiyak na pagkakaiba sa pagitan ng teorya at kasanayan ng walang aktwal na karanasan sa labanan. Pagkatapos huminga ng malalim, sinimula ni Zhendong na pinuhin ang elixir ng opisyal. Nag-concentrate siya at ginamit ang kanyang malakas na kontrol sa pag-iisip upang patuloy na ilagay ang mga inihandang materyales sa alchemy furnace ayon sa pagkakasunod-sunod sa Race Eta. Ang apoy na ginamit para sa alchemy ay ang espiritual na apoy na ibinuga mula sa bibig ng Black Qilin. Opisyal na nagsimula ang proseso ng alchemy. Ang mga materyales ng alchemy ay patuloy na ibinuhos sa alchemy furnace at naagnas at natunaw ng apoy. Ang ilan sa mga materyales ng alchemy ay direktang natunaw sa likido, habang ang iba ay natunaw sa solid. Sa makapangyarihang espiritual na puwersa ni Zhendong, ang proseso ay nagpatuloy sa maayos na paraan. Ang pagtunaw at pagpino ay ang pinakapangunahing hakbang ng alchemy. Maaaring alisin ng hakbang na ito ang labis na mga dumi at gawing mas dalisay ang mga materyales ng alchemy. Ang proseso ay napakabagal, at ang bawat hakbang ay kailangang gawin ng may matinding pag-iingat. Kung ang espiritual na puwersa ay hindi na-control ng mabuti at ang laki ng apoy ay hindi makontrol, ang mga materyales ay agad na masusunog sa abo. Sa kasong iyon, ang buong proseso ng alchemy ay magiging walang kabuluhan. Ang alchemy technique ni Zhendong ay medyo hindi pamilyar, at sa paningin ng iba, siya ay isang baguhan. Ang unang hakbang ay tumagal ng isang buong oras. Matapos matuno at mapino ang mga materyales ng alchemy, pumasok sila sa ikalawang yugto pagsasanib at paghalay. Ang hakbang na ito ay ang paggamit ng alchemy upang pagsamasamahin ang mga natunaw at pinong materyales. Napakasalimuot ng proseso, at malinaw na nakaramdam si Zhendong ng labis na pagkabalisa. Gayunpaman, ang kanyang 5 elements technique ay biglang bumilis, na nagpalinaw sa kanyang isip. Kasabay nito, nakakuha siya ng maraming insight sa basic alchemy technique. Ito ay isang upgraded na bersyon ng basic alchemy technique, ang intermediate alchemy technique. Pagkatapos magkaroon ng insight sa alchemy technique, biglang nagliwanag ang mga mata ni Zhendong. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang malakas na lakas ng pag-iisip at ang tuloy-tuloy na operasyon ng 5 elements technique, at ang kanyang kakayahang kontrolin ang tableta ay naging mas malakas. Laking gulat ng mga nanunood nang makita ang eksenang ito. Ano? Nag-improve na naman talaga ang alchemy ng lalaking ito. Oo. Ang kanyang alchemy technique ay umaagos na parang ulap at tubig, ibang-iba sa dati. Talagang nagkaroon ng epiphany ang taong ito sa proseso ng alchemy, na naging sanhi ng paglusot at pag-upgrade ng kanyang alchemy. This is too amazing. This guy is really a monstrous genius. Lahat ng mga bisita ay namangha. Nagulat din ang Alchemy King ng Jingzhou nang makita ang eksenang ito. Paano? Paano ito posible? Noong una niyang nakilala si Zhendong, ang taong ito ay walang alam tungkol sa alchemy. Ngunit sa maikling panahon, hindi lamang niya natutunan ang alchemy sa kanyang sarili, ngunit mabilis din ang kanyang pag-unlad sa kanyang mga kasanayan sa alchemy. Sa unang hakbang ng proseso ng alchemy, tila hindi pa rin siya pamilyar. Ngunit sa pangalawang hakbang, siya ay tila isang ganap na naiibang tao, at ang kanyang antas ng alchemy ay mabilis na tumaas. Sa puntong ito, ang pil sa alchemy furnace ay napaka-stable, at walang vibration o gas leakage mula sa furnace. Ito. Nang makita ang eksenang ito, hindi alam ng Alchemy King ng Jingzhou kung ano ang sasabihin. Siguradong halimaw ang lalaking ito. Si Modi ay nagmamasid sa buong panahon. Nang si Zhendong ay nagsisimula pa lamang sa pagpino ng tableta, naisip niya na tiyak na hindi nito mapipino ang mysterious spirit pill sa kanyang hindi pamilyar na mga diskarte at galaw.
Ngunit ngayon, naramdaman ni Modi na ang taong ito ay may kakayahan, kayang kontrolin ang alchemy furnace gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na lubos na kahanga-hanga. Sa kanyang puso, puno na siya ng mga inaasahan para kay Jendong. Marahil ang taong ito ay talagang makakagawa ng isang himala at pinuhin ang Xuanling Pil. Sa sandaling ito, si Jendong ay lubos na nakatutok sa pagpino ng tableta, at hindi siya naabala ng mga tao sa paligid niya kahit paano sila tumuro at bumulong. Ang buong proseso ng condensation ay naging maayos, at ang alchemy furnace ay napakatatag, nang walang anumang mga palatandaan ng pagsabog. Pagkalipas ng 2 oras, matagumpay na nakumpleto ang pangalawang hakbang. Ang ikatlong hakbang pagkondensing ng tableta ay isang napakahalagang panahon sa alchemy. Ang proseso ay nagsasangkot ng patuloy na pagpino sa tableta gamit ang espiritual na apoy, habang sa parehong oras ay nagpapadala ng espiritual na enerhiya sa tableta at naghagis ng pill-making spell. Napakahiwaga ng prosesong ito. Kasunod ng pill recipe na ibinigay ng Alchemy King ng Jingzhou, maingat na isinagawa ni Jendong ang proseso. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay patuloy na ipinadala sa alchemy furnace at pinagsama sa tableta. Ang prosesong ito ay medyo mahaba, ngunit lubos na nakakaaliw panoorin. Iilan sa mga bisitang naruroon ang nakakita ng alchemy dati, at maging ang mga hindi pa nakasaksi sa proseso ng pag-condensate ng tableta. Ang buong proseso ng pag-condense ng tableta ay parang isang martial arts competition, lubos na nakakaaliw panoorin. Bukod dito, ang proseso ng pagpapadala ng espiritual na enerhiya ay sinasabing nagdudulot ng banayad na pagbabago-bago ng enerhiya na malabong nakikita ng mata, na napakamahiwagang. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay umabot na sa yugtong ito noon, ngunit ang kanyang mental na kontrol at panloob na lakas ay hindi sapat, na nagresulta sa kanyang kawalan ng kakayahang kontrolin ang alchemy furnace ng matatag. Ito ay humantong sa pagsabog ng pagan. Gayunpaman, si Jendong ay may malakas na espiritual na suporta at patuloy na supply ng espiritual na enerhiya kapag pinipino ang tableta. Dahil dito, napakatatag ng alchemy furnace, at walang palatandaan ng pagsabog. Ang buong proseso ng condensing ng tableta ay naging maayos. Sa puntong ito, isang mahina at hindi kapani-pani walang mabangong pabango ang lumabas na mula sa alchemy furnace. Ito ang halimuyak ng isang uri ng tableta. Matapos maamoy ang nag-iisang pabango na ito, ang isa ay agad na nabuhayan ng loob at nabuhayan, na parang nadagdagan ng kalahati ang kanilang lakas. Wow! Napakaganda ng tabletang ito. Sa pamamagitan pa lamang ng pag-amoy nito, mararamdaman ng isa ang kanilang lakas na patuloy na lumalakas. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Kabanata 277. Alchemy. Sa katimugang bundok ng Fenyuan Flower Valley, nagulat ang mga bisita sa eksenang nasa harapan nila. Ito ay tunay na isang makapigil hiningang tanawin. Marami sa kanila ang nakasaksi ng alchemy noon, ngunit wala pang nakakita sa paggawa ng isang halimuyak mula sa gamot. Kahit na ang pinakakaalaman ng mga individual ay hindi kailanman nakatagpo ng gayong pabango. Ang bango ay lubhang nakapagpapasigla na agad nitong pinalakas ang lakas ng isang tao. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. I never expected this. To think na magkakaroon ng bango. Oo. Kahit sa Alchemy Valley, hindi pa ako nakakita ng kahit sinong gumawa ng halimuyak mula sa kanilang gamot. Same time na pinag-uusapan ito ng mga tao, na namangha sa kanilang nasaksihan. Ang Alchemy King ng Jingzhou ang pinaka-nagtaka sa kanilang lahat. Isang bango. Ito ang bango na pinapangarap ko. Laking gulat niya. Sa tuwing susubukan niya ang alchemy, he would explode the furnace before he could produce such a scent. Kaya naman, hindi pa niya ito naranasan noon. Ngayon, nakita niya si Jendong, na nakagawa ng napakagandang halimuyak sa kanyang unang pagtatangka sa alchemy. Iba ang lalaking ito. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay parehong nagulat at nainggit. Siya ay nagsisikap na gumawa ng Xuanling Pil sa loob ng mahigit isang dekada, ngunit hindi pa nakakagawa ng pabango. Ang batang si Jendong ay nalampasan ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap sa isang pagtatangka lamang. Hindi ba ito ang kahulugan ng isang henyo? Nagulat din ang mga taga Fenyuan Flower Valley sa eksenang nasa harapan nila. Lalo na si Modi, na nagbago ang mga mata nang tumingin siya kay Jendong. Pinapino niya talaga ang bango ng tableta. Ang lakas talaga ni Jendong. Sa oras na ito, tinawag ni Modi ang isang gwardya at bumulong ng ilang salita sa kanya bago lumipad ang gwardya na parang ibon. Sa sandaling ito, nagsusumikap si Jendong na pinuhin ang tableta. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensing peel, na isang mahusay na pagsubok ng mga kasanayan sa alchemy.
Kung ang mental control ay hindi sapat, o ang paghahatid ng panloob na puwersa o espiritual na enerhiya ay nag-ambala o hindi sapat, ito ay magiging sanhi ng pagod na sumabog o ang tableta ay mabibigo. Sa makatuwid, ang panahong ito ay lubhang kritikal din. Ang buong kapaligiran ng alchemy ay napakaingay, ngunit hindi ito nakaapekto sa estado ng pag-iisip ni Jendong. Patuloy na tumatakbo ang Five Elements Technique, at ipinikit ni Jendong ang kanyang mga mata at patuloy na binibigkas ang alchemy formula, gamit ang kanyang malakas na kontrol sa pag-iisip upang maingat na pinuhin ang tableta. Dapat sabihin na ang alchemy ay napakahirap pa rin at hindi biro. Ang isa ay dapat na nakatutok sa pagkontrol sa tableta. Sa oras na ito, hindi alam ni Jendong kung ano ang hitsura ng mga table tasks sa furnace o kung ilan ang mayroon. Habang pinipino niya ang tableta, ang matandang babae mula sa Fengyuan Flower Valley ay dahan-daang dumating sa pinangyarihan sa ilalim ng atensyon ng karamihan. Nang makitang si Jendong ay seryosong nagtatrabaho upang pinuhin ang tableta, at ang kanyang pamamaraan ay nagiging mas mahusay, ang kanyang mga mata ay biglang nagningning at siya ay tumango bilang kasiyahan. Diretso si Modi sa tabi ng kanyang tiyahin. Tita, ang lakas talaga ng lalaking ito. Bahagyang tumango ang matandang babae nang marinig ito. Itong lalaking ito, ang dami niyang surpresa na nakalaan para sa atin. Hindi napigilan ng matandang babae ang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Bulong sa sarili, sinabi niya, napakabilis ng pag-unlad ng taong ito. Sa kalaunan ay aalis siya sa Goyuan Empire. Ang kailangan nating gawin ay bigyan siya ng maraming tulong hanggat maaari. Baka sa hinaharap, matatanggap natin ang kanyang pabor. Pagkatapos magsalita ng matandang babae, umupo siya sa isang upuan at seryosong pinanood ang alchemy ni Jendong. Maraming tao ang hindi pa nakita ang matandang babae ng Fengyuan Flower Valley. Nang makita nilang lumitaw siya, nagulat silang lahat. Isang binata ang nagpino ng mga table tasks at talagang naakit ang tunay na controller ng Fengyuan Flower Valley. Ang taong ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Ang matandang babae ng Fengyuan Flower Valley ay lumitaw. Ito ay talagang hindi inaasahan. Oo. Isa itong maalamat na figure. Nabalitaan ko na gustong-gusto ng matandang babae na isama ang apo niya sa paglilibot sa mundo. Mailap ang dragon, pero hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. It's really an honor. Mukhang napakahusay talaga ng tukso ng Xuanling Pil. Tahimik na nagbubulungan ang mga tao. Dumating na ang pinakamataas na antas ng Fengyuan Flower Valley, na ginagawang mas masigla ang South Mountain. Sa sandaling ito, si Jendong ay seryoso pa rin sa pagpino ng mga table tasks. Sa patuloy na pag-unawa sa alchemy, ang mga kasanayan ni Jendong sa alchemy ay naging mas mahusay. Ang buong proseso ay naging mas maayos. Ang ikatlong proseso ng pagpino ng mga table tasks, ang pag-condensate ng tableta, ay tumagal ng 7 oras. Sa loob ng 7 oras na ito, naramdaman ni Jendong na ang kanyang espiritual na pagkonsumo ng enerhiya ay medyo seryoso. Ngunit maaari pa rin itong tumayo. Ang Black Kirin ay walang problema sa pagbibigay ng espiritual na apoy. Pagkatapos ng lahat, mayroon itong napakaraming espiritual na apoy sa katawan nito. Sa pamamagitan lamang ng isang paghinga, ito ay sapat na upang pinuhin ang mga table tasks. Bukod dito, ang kontrol ng Black Kirin sa temperatura ng espiritual na apoy ay nasa antas ng isang ninuno. Kahit nasa Chenkun Ring, madaling makumplito ng Black Kirin ang gawaing ibinigay dito ni Jendong nang hindi nagsusumikap. Habang patuloy na dumadaloy ang espiritual na enerhiya, kumuha si Jendong ng isang espiritual na bato at hinawakan ito sa kanyang kamay. Habang sinisipsip ang espiritual na enerhiya mula sa bato at inililipat ito sa kanyang katawan, inilipat din niya ang espiritual na enerhiya sa peel furnace. Napakabagal ng proseso ng condensation ng tableta. Matapos kumalat ang halimuyak ng tableta, nakaakit ito ng maraming espiritual na hayop na may katalinuhan upang magtipon sa bakanteng espasyo sa katimugang bundok. Ang araw na iyon ay parang isang pagdiriwang sa Fengyuan Flower Valley, na nagiging mas masigla. Marami pa ring mabangis na hayop sa Fengyuan Flower Valley, at nagtipon sila sa tapat ng mga tao, na bumubuo ng kakaibang eksena. Oh! Laking gulat din ng matandang babae nang makita ang tagpong ito. Hindi pa siya nakakita ng ganoong mahiwagang eksena. Upang aktwal na makapagtawag ng 100 hayop, ang pamamaraan ng pagpino ng tableta ng taong ito ay talagang kamangha-mangha. Ang Xuanling Pil ay malamang na mapino. Excited na sabi ng matandang babae. Si Modi, na nakatayo sa tabi niya, ay labis ding nabigla nang marinig niya ang mga salita ng kanyang tiyahin. Hindi niya akalain na si Jendong, na hindi lang marunong magpino ng mga table tasks kundi magpino rin ng mga high-level na table tasks tulad ng Xuanling Pil.
Sa buong sinaunang Yuan Empire, walang alchemist ang nakapagpino sa Mysterious Spirit Pill. Kapag napino na ang Mysterious Spirit Pill, si Zhendong ay magiging numero unong alchemist sa imperyo. Lalong naging interesado si Modi kay Zhendong. Ang taong ito ay hindi lamang may napakahusay na mga medikal na kasanayan, ngunit alam din ang sining ng alchemy, at ang kanyang mga diskarte sa alchemy ay napakalalim. Siya ay malakas, talagang napakalakas. Kung mapapabuti pa ang kanyang lakas, kung gayon sa sinaunang Yuan Empire, ang taong ito ay tiyak na magiging numero unong martial artist. Lahat ay nanunood kay Zhendong na nagpapadalisay ng gamot. Matapos makumplito ang ikatlong hakbang ng alchemy, dumating ito sa ikaapat na hakbang. Pag-aalaga ng tableta. Pag-aalaga ng tableta, nakilala rin bilang gestating ng tableta. Napakahalaga din ng prosesong ito. Kabanata 278. Pag-trigger ng Cataclysm of Fire. Matapos mabuo ang tableta, kinakatawan nito na nagkaroon ng hugis ang tableta. Gayunpaman, ang kalidad ng tableta ay nakasalalay sa proseso ng pag-aalaga ng tableta. Ang mga ordinaryong table task ay walang marka sa mga ito, ang mga high-grade na tableta lamang ang may marka, na kilala rin bilang mga marka ng tableta. Kung mas kakaiba ang mga marka ng tableta, mas malakas ang bisa ng tableta. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang hakbang sa buong proseso ay ang ikaapat na hakbang, ang pag-aalaga sa tableta. Ang proseso ng pag-aalaga ng tableta ay iba sa pagbuo ng tableta. Nangangailangan ito ng patuloy na paggamit ng mga diskarte sa tableta sa loob ng furnace ng tableta, na talagang isang teknikal na gawain. Sa pill recipe na ibinigay sa kanya ng Alchemy King ng Jingzhou, maraming mga pill technique. Si Zhendong ay patuloy na naglagay ng iba't ibang mga diskarte sa tableta sa pill furnace. Napakakomplikado din ang prosesong ito. Ang mga tao sa paligid ay nanunood lamang ng kasiyahan, tanging ang Alchemy King ng Jingzhou lamang ang nakakita sa operasyon ni Zhendong at nabigla, ang pamamaraan ng tabletang ito ay talagang misteryoso at makapangyarihan, mas mahusay kaysa sa ginagamit ko. Sa sandaling ito, ang Alchemy King ng Jingzhou ay mayroon lamang paghanga sa kanyang puso. Dahil hindi pa niya naabot ang hakbang na ito noong pinipino ang Mysterious Spirit Pill. Sa pangkalahatan, maaabot lamang niya ang pangalawang hakbang at pagkatapos ay sasabog ang pagan. Bihira niyang maabot ang ikatlong hakbang ng pagbuo ng tableta. Hindi pa niya naabot ang ikaapat na hakbang ng pag-aalaga ng tableta. Ngayon, naabot na ni Zhendong ang ikaapat na hakbang ng pag-aalaga ng tableta sa kanyang unang pagtatangka sa pagpino ng mga table tasks. Bukod dito, ang pill furnace ay matatag sa buong proseso ng walang anumang abnormalidad. Ito ay talagang nakakagulat. Talagang banal na tao si Kuya Ye. Pagkatapos magsalita, ang Alchemy King ng Jingzhou ay nagpatuloy sa panunood ng alchemy ni Zhendong. Kahit na ang buong proseso ay mahaba, ito ay lubos na nakakaaliw na panoorin. Gabi na ngayon, ngunit ang buong South Mountain ay maliwanag na naiilawan, at marami pa ring mga tao sa paligid ng open space. Nais ng lahat na masaksihan ang mahimalang sandaling ito. Pagkalipas ng 5 oras, lumakas ang bango ng tableta. Nagsimula ring maglabas ng kakaibang tunog ang alchemy furnace, isang hugong na tunog. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang mga tao. Anong nangyayari? Sasabog ba ang pagan? No way. Bagamat medyo kakaiba ang tunog, hindi ito sapat para sumabog ang pagan. Pwede bang? Tanda bago mabuo ang tableta. Sunod-sunod na nag-uusap ang mga tao. Sa sandaling ito, isang kulay abong ulap ang biglang natipon sa mabituing kalangitan. Sa malawak na gabi, ang ulap na ito ay itim at sumugod. Sa itaas ng ulap, mayroong maraming kidlat na patuloy na kumikislap. Anong nangyayari? Paanong biglang nagtipon ang napakaraming ulap? Gabi na ngayon, at medyo nakakatakot ang ulap na ito. Pwede bang? Ang legendary Pill Calamity. May biglang sumigaw. Pill Calamity. Pill Calamity talaga. Matapos makita ang eksenang ito, nagulat ang mga tao. Iilan sa kanila ang nakakita ng alchemy, ngunit ngayon hindi lang sila nakakita ng isang tao na nagsasanay ng alchemy, ngunit naakit din ang pill calamity. Masyadong exaggerated ito. Nakita ng matandang babae ang eksenang ito at parehong nagulat at natuwa. Paulit-ulit siyang tumango at tumawa, I never thought this guy will keep surprising people. Napuno ng halo-halong emosyon ang puso niya. Ang taong ito ay nagtataglay ng pambihirang mga medikal na kasanayan, at ngayon ay mayroon na rin siyang hindi maarok na alchemy technique. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang taong ito ay maaaring talagang mapino ang Mysterious Spirit Pill. Tumayo si Modi sa tabi ng kanyang tiya, nakaramdam ng labis na pagkagulat.
Ang taong ito ay talagang may ilang kamangha-manghang mga kasanayan, patuloy na nakakagulat sa mga tao. Bakit siya naging hindi kapani-paniwala? Naramdaman pa ni Modi na ang taong ito ay isang halimaw. Nakita ng Alchemy King ng Jingzhou ang eksenang ito, nanginginig ang kanyang mga kamay, parehong nabigla at natuwa ang kanyang puso. Para maakit talaga ang Pil Tribulation. Masyadong exaggerated ito. Nabasa rin ng Alchemy King ng Jingzhou sa Alchemy Book na kapag ang alchemy technique ay umabot sa isang tiyak na antas at ang kalidad ng pil na pinipino ay napakahusay, ito ay maaakit ang Pil Tribulation. Napakalaki ng kapangyarihan ng Pil Tribulation, at kung hindi ingatan ng maayos, malamang nasirain nito ang tableta. Ang layunin ng Pil Tribulation ay upang pigilan ang pagbuo ng mga Pildores na lumalaban sa langit. Pil Tribulation. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagulat si Zhendong. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay hindi kailanman nabanggit na ang pagpino ng mga table toss ay makakaakit din ng Pil Tribulation. Para sa biglaang pangyayaring ito, si Zhendong ay tila medyo nataranta. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na magpino ng mga table toss, at ang pagharap sa ganoong sitwasyon ay medyo nakakalito pa rin. Gayunpaman, ang puso ni Zhendong ay napakalma pa rin. Medyo masaya din siya, pagkatapos ng lahat, na maakit ang Pil Tribulation sa kanyang unang pagtatangka sa pagpino ng mga table toss, ipinakita nito na ang kanyang antas ng pagpipino ng tableta ay napakataas. Kung hindi, hindi ito makakaakit ng Heavenly Tribulation. Kung mas kakaiba ang elixir, mas malamang na maakit nito ang Heavenly Tribulation. Patuloy siyang nag-iipon ng espiritual na enerhiya papunta sa Alchemy Furnace, na bumubuo ng isang nagtatanggol na kalasag na may condensed spiritual energy sa ibabaw nito. Maiiwasan nito ang ilang pag-atake mula sa Heavenly Tribulation. Sa sandaling ito, nagtipon ng maitim na ulap sa itaas ng ulo ni Zhendong, at walang mga bituin sa kalangitan. Ang maitim na ulap ay may halong kidlat. Huminga ng malalim si Zhendong at handa nang harapin ang Heavenly Tribulation. Kasabay nito, isang berdeng kidlat ang biglang lumitaw sa madilim na ulap at sumipol patungo sa kanya. Direkta nitong tinamaan ang kalasag na pinalamutian ni Zhendong ng espiritual na enerhiya. Bang! Isang malakas na ingay ang dumating, at ang kalasag na pinalamutian ni Zhendong ng espiritual na enerhiya ay direktang nabasag ng kidlat. Direktang tumama ang kidlat sa Alchemy Furnace, na nagdulot ng marahas na ingay. Nakakabingi ang tunog at nanginginig ang eardrums ng mga tao sa paligid niya. Malinaw na naramdaman ni Zhendong ang napakalakas na shockwave na agad na nagpaatras sa kanya. Umatras ang figure ni Zhendong ng mahigit 10 hakbang paatras bago niya bahagya na pinatatag ang sarili. Medyo natigilan ang ekspresyon niya, at mas nabigla ang puso niya. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng pag-atake ng kidlat na ito ay magiging napakalakas. Ito ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Ang kalasag na pinalapot niya ng espiritual na enerhiya ay parang tigre ng papel. Para itong gawa sa papel. Bukod dito, ang Alchemy Furnace ay matinding inatake ng kidlat at naging itim ang lahat. Gayunpaman, ang Alchemy Furnace ay matibay pa rin at hindi sumabog. Phew! Nakahinga ng maluwag si Zhendong habang nasaksihan ang eksena. Siya ay mapalad na ang unang tama ng kidlat ay hindi masyadong malakas, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang maghanda. Kung hindi, ang pagod na pinaghirapan niyang pinuhin ay nawasak. Sa pag-iisip na ito, patuloy na inilipat ni Zhendong ang espiritual na enerhiya sa Alchemy Furnace, na bumubuo ng isang nagtatanggol na kalasag upang protektahan ito. Alam niya na siya ngayon ay nasa isang labanan laban sa langit. Marahil ay ayaw ng langit na mapino ang Xuanling Pil, kaya naman nabuo ang Heavenly Tribulation. Kung hindi niya malalampasan ang Heavenly Tribulation na ito, ang lahat ng dati niyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi pa lubusang handa si Zhendong, ngunit hindi bababa sa mabilis siyang nag-react. Matapos iwasan ang unang Heavenly Tribulation, ang pangalawa ay namumuo na sa mga ulap. Sa paghusga sa sitwasyon, alam ni Zhendong na ang susunod na Heavenly Tribulation ay tiyak na mas malakas kaysa sa una. Kabanata 279. Letdan. Anong nangyayari? Bahagyang napabuntong hininga si Zhendong at ipinagpatuloy ang paggamit ng 5 elements technique upang maghanda para sa ikalawang pagdurusa ng kulog. Naramdaman ni Zhendong na ang mga nangyayari ngayon ay napakahiwaga, tulad ng pagbabasa ng isang pantasyang nobela. Ang lahat ng atensyon ng mga tao sa eksena ay nakatuon kay Zhendong at sa Alchemy Furnace. Pagkalipas ng 3 minuto, isa pang thunderbolt ang inilunsad mula sa madilim na ulap sa itaas. Sa pagkakataong ito, ito ay isang lilang thunderbolt na direktang tumama sa Alchemy Furnace sa bilis ng kidlat. Bang!
Ang pag-atake ay mas malakas pa kaysa sa huli, na nabasag ang proteksyon na kalasag sa paligid ng alchemy furnace at nagdulot ng mga bitik sa mismong furnace. Isang kakaiba at mabangong tableta ang tumalsik, na nagpapaginhawa sa lahat at mabilis na tumataas ang kanilang lakas. Ito ay talagang isang magandang bagay. Alam ng lahat na ang Xuanlingdan ay malapit ng maging matagumpay hanggat maaari silang makaligtas sa huling kapigatian. Nang makita ito, ang mga alchemist ng Jingzhou ay tuwang-tuwa at sumigaw, "Brother Ye! May 3 Thunder Tribulation sa kabuuan. Para sa huling ito, huwag ipagtanggol ang iyong sarili, hayaan ang Xuanlingdan na ipagtanggol ang sarili." Nang marinig ang mga salita ng alchemist na hari ng Jingzhou, agad na naunawaan ni Zhendong. Sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa kapigatian ay madodoble ang bisa ng tableta. Siya ay orihinal na nagplano na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang espiritual na enerhiya upang ipagtanggol laban sa kapigatian, ngunit ngayon ay mas alam na niya. Kaya ang huling suntok ay ganap na umaasa sa Xuanlingpil mismo. Sa puntong ito, nabasag na ang alchemy furnace, at nakakita si Zhendong ng maraming bagay na parang tableta na parang gintong beans na lumilipad ng sunod-sunod sa furnace. Isang magaspang na bilang ang nagsiwalat na mayroong hindi bababa sa 20 Xuanlingpil sa furnace na ito. Ang alchemy master mula sa Jingzhou ay nagsabi na ang mga materyales na ito ay sapat lamang upang makagawa ng isang Xuanlingpil, ngunit hindi niya akalain na si Zhendong ay makakagawa ng mahigit 20 gamit ang parehong mga materyales. Habang iniisip ito ni Zhendong, isang pulang kidlat ang biglang bumagsak mula sa madilim na ulap sa itaas ng kanyang ulo. Agad na pinapula ng kidlat na ito ang buong kalangitan sa gabi. Ang kidlat ay direktang tumama sa alchemy furnace, na nahahati ito sa kalahati. Ang mga tabletop sa hurno ay nagsimulang lumipad sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang ngumiti ang matandang babae at ikinaway ang kanyang kamay. 10 napakalakas na martial artist ang lumitaw sa likuran niya at sumugod upang kunin ang mga tabletang natanggal ng kidlat at ibinalik ang mga ito sa matandang babae. Pagkatapos mabilang ng mabuti, may kabuoang 34 na Xuanlingpils. Ang Xuanlingpils ay kasing laki ng golden soybeans, at ang bawat tableta ay may patayong marka dito, na isang tagapagpahiwatig ng kalidad. 34 pills talaga ang ginawa niya. Ang alchemy master mula sa Jingzhou ay labis na nasasabik na makita ang eksenang ito. Hindi niya akalain na makakagawa si Zhendong ng 34 na tableta sa kanyang unang pagtatangka, gamit ang mga materyales para sa isang tableta lamang. Ito. Talent, talagang talent ito. Laking gulat ng lahat ng taong naruroon nang makita ang eksenang ito. Upang pinuhin ang 34 na tableta ng sabay-sabay, ang taong ito na nagngangalang Zhendong Ye ay talagang isang henyo. Xuanlingpil. This is the first time I've seen Xuanlingpil. It's really eye-opening. Oo. Ito ang maalamat na tableta. Nainggit ang mga bisita matapos makita ang Xuanlingpil. Kung maaari silang magkaroon ng isa, ang kanilang lakas ay maaaring agad na ma-upgrade. Ang ilang mga tao ay natigil sa kalahating hakbang na antas ng tuktok ng Grandmaster sa buong buhay nila. Kung kakainin nila ang Xuanlingpil na ito, maaari silang maging isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster. Kung ang isang ordinaryong tao ay umiinom ng Xuanlingpil na ito, maaari silang direktang mag-advance ng 5 antas. Sa madaling salita, ang mga benepisyo na may dudulot ng Xuanlingpil na ito ay lampas sa imahinasyon. 34 na Xuanlingpils, ang pagan ng mga pills na ito ay talagang mahalaga. Ito ay tiyak na mailalarawan bilang hindi mabibili ng salapi. Tuwang-tuwa ang matandang babae sa mga sandaling iyon. Tumingin siya kay Zhendong nang may malaking kasiyahan. Zhendong, paano mo balak ipamahagi itong 34 na Xuanlingpils? Ngayon na mayroong 34 na Xuanlingpils, paano ito dapat ipamahagi? Ito ay isang problema. Karaniwan, ayon sa mga mapagkukunang ibinigay ng Fenyuan Flower Valley at ang mga tabletang nap-ino ni Zhendong, dapat nilang hatiin ng pantay ang mga kita. Dahil nagsalita na ang matandang babae, hindi na makaimik si Zhendong. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Zhendong na makagawa ng napakaraming Xuanlingpils sa furnace na ito. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Alam na ni Zhendong kung paano pinuhin ang Xuanlingpils, kaya hindi mahalaga kung natanggap niya ang mga ito o hindi. Sinasamantala lang ng matandang babae ang sitwasyon para bigyan siya ng pabor. Natural na naiintindihan ito ni Zhendong. Dahil lahat ng materyales para sa Xuanlingpils na ito ay ibinigay ng Fenyuan Flower Valley, at ang Alchemy King ay nag-aksaya ng maraming mapagkukunan sa paglipas ng mga taon, ibigay natin ang lahat ng 34 na Xuanlingpils sa Fenyuan Flower Valley. Ipinahayag ni Zhendong ang kanyang iniisip.
Sa kanyang opinyon, ang dahilan kung bakit gusto niyang pinuhin ang Xuanling Pills ay para tulungan ang Alchemy King ng Jingzhou na hindi mapaalis ng Fenyuan Flower Valley. Sa makatuwid, natapos na ang kanyang gawain, at alam na niya kung paano pinuhin ang Xuanling Pills, kaya kailangang ibahagi ang mga ito sa Fenyuan Flower Valley. Nang marinig ang mga salita ni Ye Zhendong, tumawa ang matandang babae at tumango bilang kasiyahan. Talagang maganda ang kinabukasan mo, Mr. Ye. Hindi kita na-misjudge. Pagkatapos magsalita ng matandang babae, diretso siyang kumuha ng 20 Xuanling Pills at ibinigay kay Zhendong. Kung hindi dahil sa pagpino mo ng Xuanling Pills, hindi namin makukuha ang maalamat na pill na ito. Maaari kang kumuha ng 20 Xuanling Pills na ito, at ang aming Fenyuan Flower Valley ay nangangailangan lamang ng 14. Nang matapos magsalita ang matandang babae, nagulat ang buong audience. 34 na Xuanling Pills, at 14 lang ang gusto ng Fenyuan Flower Valley. Ito. Masyadong exaggerated ito. Akala ng mga bisita sa paligid nila ay nagkamali sila ng narinig. Medyo kakaiba para sa Fenyuan Flower Valley na aktibong humingi ng mga table tasks. Nang marinig ito ni Zhendong, alam niyang sinusubukan ng matandang babae na magpakita ng mabuting kalooban. 2 pills lang ang kailangan ko, isa para sa akin at isa para sa Alchemy King. Ang natitira ay mapapabilang lahat sa Fenyuan Flower Valley. Pagkatapos magsalita si Zhendong, diretso siyang uminom ng 2 table tasks, isa para sa Alchemy King at ang isa sa sarili niyang kamay. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at naghanda para bumalik sa kanyang kuweba. Labis na nasiyahan ang matandang babae sa tagpong ito at hindi tinanggihan ang kahilingan. Dahil sinabi ni Mr. Ye, hindi ako magiging magalang. Tatalakayin ko sa inyo ang tungkol sa pagpipino ng Xuanling Pill bukas. Pagkatapos magsalita ng matandang babae, umalis siya sa mountain kasama ang isang grupo ng mga Supermaster. Nang matapos ang alchemy, medyo nag-aatubili pa rin ang mga bisita na umalis, ngunit nang makita nilang umalis si Zhendong, sumunod silang lahat at sunod-sunod na umalis. Matagumpay na nalutas ni Zhendong ang krisis ng Jingzhou Alchemy King. Kabanata 280. Pangwakas na kabanata. Sinundan ng Alchemy King ng Jingzhou si Zhendong sa mansyon ng kuweba. Sa sandaling ito, siya ay labis na nasasabik. Hindi lang niya nagawang panatilihin ang sarili niyang cave mansion sa incinerating Abyss Flower Valley, ngunit nakakuha din siya ng Mystic Spirit Pill ayon sa gusto niya. Kuya Ye, ikaw ay talagang kamangha-mangha. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay namangha. Mahigit 1 dekada kong sinisikap na pinuhin ang Mystic Spirit Pill na ito, at libu-libong beses ko nang pinasabog ang hurno. Hindi ko akalain na magagawa mo itong pinuhin sa iyong unang pagsubok. Nakakainggit talaga ang talento mo. Naging matalik na magkaibigan silang dalawa na kayang pag-usapan ang anumang bagay. Umupo si Zhendong sa isang upuan na ginawa niya at humigop ng tsaa bago tumingin sa Alchemy King ng Jingzhou. I have to say, Alchemy King, I really went all out to help you today. Naubos ko ang maraming spiritual energy. Nagsalita si Zhendong ng totoo. Gumastos siya ng maraming hindi mapapalitang espiritual na enerhiya upang pinuhin ang Mystic Spirit Pill. Hehe. I will compensate you in the future. Natural na alam ng Alchemy King ng Jingzhou na talagang nagsikap si Zhendong para tulungan siya. Kung hindi siya tinulungan ni Zhendong ngayon, malamang na napadpad na siya sa mga lansangan ngayon. Tara na. Ililibre kita ng pagkain sa labas. Binalak ng Alchemy King ng Jingzhou na ilabas si Zhendong para kumain. Go out for a meal. Hindi ba huli na ang lahat? Bahagyang nagulat si Zhendong. Alas 9 na ng gabi, at medyo malayo pa ang pagitan dito at sa sentro ng lungsod. Kung aalis sila ngayon, malamang mga 10 PM na sila darating. Naisip ni Zhendong na medyo huli na. Direktang sinabi ng Alchemy King ng Jingzhou, Brother Ye, hindi mo alam ito. Ang Jingzhou ay isang lungsod na hindi natutulog. Habang tumatagal, mas nagiging masigla ito. Nakangiting sabi nito. May night market sa gitna ng Jingzhou, kung saan maraming nagtitinda sa kalye. Maraming martial artist ang gustong pumunta doon para kumain ng masasarap na pagkain. Tao rin ang mga martial artist, at mahilig silang kumain ng masasarap na pagkain. Kahit na ang mga martial artist ay maaaring walang pagkain sa loob ng maraming araw, marami pa rin sa kanila ang gustong kumain ng masasarap na pagkain. Ngayon, malaki ang naitulong ni Zhendong sa kanya, kaya binalak niya na dalhin siya sa mga street vendor. Mga nagtitinda sa kalye. Ang galing! Bahagyang napangiti si Zhendong nang marinig niya ito. Mula nang umalis siya sa Nanzhou City, matagal na siyang hindi nakakapunta sa isang street vendor. Dinala siya ng kanyang kasintahang si Qing Shenshen sa isang street vendor, at kakaiba ang pakiramdam.
Sa pag-iisip kay Qingshan, nagpa siya na si Zhendong na ibigay muna sa kanya ang Xuanling Pill sa kanyang kamay. Sa ganitong paraan, si Qingshan ay magiging isang martial artist sa lalong madaling panahon. Kung gaano kalakas ang kanyang makukuha, nakasalalay ang lahat sa kanyang kapalaran. Umalis naman agad ang dalawa. Ang Fenyuan Flower Valley ay naghanda ng isang marangyang kotse para sa kanila, pati na rin ang 10 pinakamataas na antas ng mga gwardya upang protektahan sila. Ngayon, maaari nang pinuhin ni Zhendong ang Xuanling Pill. Talagang siya ang numero 1 alchemist sa Jingzhou at maging ang buong sinaunang Yuan Empire. Ang gayong talento ay ang focus ng proteksyon para sa Fenyuan Flower Valley. Si Zhendong lang ang maaaring gumawa ng mass-produce ng Xuanling Pill, kaya kung sino may kilala kay Zhendong ay may mundo. Ang kapangyarihan ng Fenyuan Flower Valley ay napakalakas. Kung maaari nilang gawin ng maramihan ang Xuanling Pill, mas lalakas ang kanilang lakas. Kaya si Zhendong ay isang pangunahing protektadong tao. Matagal nang hindi nakabalik si Zhendong sa Jingzhou. Sa halip na direktang bumalik sa kanyang tahanan, sinundan niya ang Jingzhou Alchemist sa night market sa sentro ng lungsod. Matingkad ang ilaw sa night market sa sentro ng lungsod at kumikinang ang mga bituin. Ang buong palengke ay masikip at masigla. Si Zhendong ay matagal nang wala sa lungsod, at ngayon ay nasiyahan siya sa pagmamadali sa pamilihan. Pagkatapos dumalo sa piging ng kaarawan, pumunta siya sa auction at pagkatapos ay nagpunta sa isang pakikipagsapalaran sa Fenyuan Flower Valley. Pagkatapos bumalik sa Flower Valley, matagumpay niyang napino ang Xuanling Pill. Naging abala siya sa mga oras na ito at halos ma-overwhelm. Magsisimula na ang Kunshan Secret Realm, at kailangan niyang sumugod doon ng walang tigil. Ang pinakakulang sa kanya ngayon ay mga Spirit Stone. Hanggat mayroon siyang sapat na mga espiritong bato, maaari niyang makuha ang mga ito ng Desperadong at ang kanyang lakas ay lalakas ng lalakas. Nadama ni Zhendong na dahil pinalitan niya ang kanyang panloob na lakas ng espiritual na enerhiya, ang kanyang lakas ay tumaas, malayo sa kanyang sariling pangunawa. Nang matikman ang tamis ng pagpapalit ng panloob na lakas ng espiritual na enerhiya, nagpa siya si Zhendong na ipagpatuloy ang paggamit ng espiritual na enerhiya bilang kanyang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa paglilinang. Sa pananaw ni Zhendong, ang dahilan kung bakit ang Jingzhou Alchemist ay nagpino ng mga table tasks sa Fenyuan Flower Valley ay dahil siya ay may suporta sa Fenyuan Flower Valley, isang bundok na may walang katapusang supply ng alchemy resources. Ngayong matagumpay ng napino ang Xuanling Pill, alam niya na lumiliit at lumiliit ang kanyang tungkulin. Plano kong manatili sa Fenyuan Flower Valley. Ang Jingzhou Alchemist ay may sariling plano. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa iyong alchemy, nalaman ko na ang aking alchemy method at ang transmission ng inner strength ay hindi katulad ng sa iyo, lalo na ang gas na ginagamit mo para sa alchemy, na hindi naman ordinaryong panloob na lakas. Nakita ko ang ganitong uri ng kapangyarihan sa mga Spirit Stone. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay lubos na may kaalaman at hindi nagtago ng anuman, na inihayag ang kanyang mga iniisip. Napansin niya iyon. Si Zhendong ay hindi gumagamit ng panloob na enerhiya, ngunit sa halip ay isang gas na kapareho ng matatagpuan sa mga Spirit Stone. Nang marinig ito, mahinang ngumiti si Zhendong. Mukhang matalas ang mata ng lalaking ito. Itinuro niya sa Alchemy King ang paraan ng paggamit ng espiritual na enerhiya sa halip na panloob na enerhiya upang pinuhin ang mga table tasks gamit ang 5 elements technique. Ang kulang sa kanya ngayon ay espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang pamilyang He lamang ang nakakaalam kung paano makahanap ng mga Spirit Stone. Si Zhendong ay nakipagtulungan sa kanila at ngayon ay mayroon na ang He family's Spirit-Seeking Disc. Hanggat pumunta sila sa Kunshan Secret Realm, magagamit nila ang disc para maghanap ng mga minahan ng espiritu. Kapag nakahanap na sila ng minahan ng espiritu, siya ay magiging ganap na matagumpay. Gayunpaman, hindi sinabi ni Zhendong sa Alchemy King tungkol sa pagkakaroon ng Spirit-Seeking Disc. Alchemist, may importante akong dapat asikasuhin at kailangan kong bumalik sa Nanzhou City. Magkikita tayong muli sa Kunshan Secret Realm, mahinahong sabi ni Zhendong. Nagulat ang hari ng alchemy. Hindi ka ba sasama sa akin? Ngumiti si Zhendong. Hindi. With that, tumalikod siya at umalis. Hindi na siya makapaghintay na lumipad pabalik sa Nanzhou City dahil nandoon ang taong na-miss niya. Pagkatapos ng 6 na oras na paglipad, sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon, Nanzhou City. Pumara ng taxi si Zhendong at dumiretso sa direksyon ng Shen Group. Sa sandaling ito, katatapos lang ng araw ng trabaho. Bumuhos ang mga empleyado ng Shen Corporation na parang isang makapal na kayeg ng mga langgam. Sa karamihan ng tao, isang magandang figure ang lumitaw sa mga mata ni Zhendong, at ang kanyang tingin ay agad na napuno ng init at pananabik. Tila naramdaman ang kanyang titig, tumingin ang babae.
Jendong. Gulat na bulalas ni Chingshan, nagmamadaling lumapit at niyakap si Jendong, ang kanyang boses ay nabulunan sa emosyon. Bakit ang tagal mong bumalik? Panay ang tapik sa kanya ng mga kamay nito. I'm sorry, mahinang sabi ni Jendong. Isang simpleng pangungusap, ngunit puno ng pananabik at paghingi ng tawad. Aalis ka na naman ba this time? Bahagyang sinukli ni Jendong ang kanyang buhok. Hindi ako aalis. Good, uwi na tayo. Sa sagot na gusto niya, ginawang may ngiti si Chingshan na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Jendong at lumabas. Hindi nagtagal, nawala silang dalawa sa dagat ng mga tao. Ang dulo ng libro. Salamat sa iyong lahat ng walang sawang suporta.